Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga pagpa-file ng kaso dito sa mga sangkot sa mga anomalya sa gobyerno, lalo na po sa flood control scandal. Kasi 'di ba, sa plunder mga kababayan, kulong agad. So dapat malakas talaga yung ebidensya, hindi yung base lang sa mga hula-hula. So, nirerespeto mga kababayan ng kampo ni Martin Romualdez ang proseso. Pero dapat, siyempre, tama naman yung kanyang abogado. Dapat po, base siya sa malakas na ebidensya. Hindi po dapat manaig yung hindi base sa ebidensya. Yung mga hula-hula lang, base lang sa headline siguro, sa mga balita. Ganon yung punto ng kampo ni Martin Romualdez. Sa tingin natin mga kababayan, hindi siya umiiwas sa legal na proseso. Yan ang natura po ni Martin Romualdez. Kapag may formal na reklamo, siguradong sasagutin niya po ito sa tamang forum at saka ayon sa itinakda ng batas. Pero siyempre, ang hiling lang mga kababayan ng kanyang kampo, wag naman sana husgahan siya sa social media. So, malagang tandaan kasi natin mga kababayan na ang isang reklamo po, hindi pa siya katumbas, ng kasalanan. Sapagkat ang posisyon mga kababayan ay hindi ebidensya. At saka, ang pananagutan ay kailangan po patunayan, hindi ipalagay. Ito'y alinsunod mga kababayan sa ilalim ng Section 1. Basahin natin. Section 1, Article 3 ng ating Bill of Rights sa ating pong konstitusyon na nagtatakda ng due process of law, isang universal na proteksyon upang matiyak ng bawat Pilipino ay hinahatulan batay po sa legal na katotohanan, hindi po dahil sa trial by publicity. Ganun lang yan mga kababayan. No person shall be deprived of life, liberty and property without the due process of law. Di ba po? Si Martin naman po hindi siya umiiwas sa legal na proseso. At may respeto siya po sa ating mga institusyon, yung constitutional mandate ng ating ombudsman. Kaya yung anuman formal na reklamo mga kababayan, sasagutin niya ito sa batas. Nakita naman po natin, hindi niya pinipigilan anumang tangkang investigasyon. Ang hinihiling lamang po ng kanyang kampo, yung parihong legal standard na dapat po ipatupad sa bawat Pilipino. Yung patas lang ng anumang aligasyon mga kababayan ay dapat patunayan sa pamamagitan po ng competent evidence. So ang pagsasampa mga kababayan ng reklamo ay simula pa lamang ng proseso at hindi ang katapusan nito. So makikita natin yan sa ilalim po ng Republic Act number 6770, yung Ombudsman Act of 1989. Ang pag-ahain ng formal na counter affidavit ay ang tamang legal na hakbang mga kababayan upang salain ang katotohanan. Kaya dapat lamang po mga kababayan na dumaan dito ang sino man upang doon gumuho ang mga walang basihang akusasyon. So ang mga media report tungkol sa posibleng reklamo po ay hindi pa siya isang findings of liability o pinal na hatol. So ang complaint ay naglalaman lamang po siya ng aligasyon. Hindi ito hatol at hindi rin siya patunay ng plunder o anumang krimen. So hindi dapat po malinlang ang publiko
na yung pagsasampa po ng reklamo ay automatikong katumbas po ng pagkakasala. Hindi po ganon. So ang reklamo ay aligasyon pa lamang at hindi siya dapat gawing conviction by headline. Ang isang kaso po na hindi pa nasusuri ng buo sa tamang forum. So paulit-ulit po mga kababayan na ipinapaalala sa publiko ang mga gintong panuntunan po ng hustisya. Ang complaint ay hindi katumbas ng ebidensya. Ang allegation ay hindi katumbas ng guilt. At ang headline po sa mga periodiko ay hindi katumbas ng judgment. Ganon po yon. Ang presumption of innocent ay isang sagradong doktrina sa ating batas. Ang media reports ay mga impormasyon lamang para sa publiko. Samantalang ang isang legal na reklamo, mga kababayan, ay paunang pahayag pa lamang ng nagrereklamo na wala pa siyang pagsusuri. Kaya nararapat na hindi ito maaring itumbas agad sa pinal na parusa. Sa mabibigat na kaso po, tulad ng plunder, ang criminal liability po, ayon sa mga legal experts natin, is personal. Siguro nadinig na ninyo ang mga katagang ganito. Bawal po yung guilt by association at mga haka-haka. So sa ilalim kasi po ng batas, kailangan ng competent evidence na nagpapakilala ng personal na pakikilahok o sabwatan o conspiracy. So ang pananagutan po ay personal. Kailangang patunayan ang aktual na pakikilahok o ang pakikipagsabwatan sa halip na umasa sa hula. Ganon po yon. So hindi po maaring managot ang isang tao sa isang kasong kriminal dahil lamang po sa mataas ang kanyang posisyon. Tulad po ni Speaker Martin dahil siya ay speaker o dahil kilala niya ang ilang personalidad. May proyekto sa lugar na inuugnay sa kanya, nabanggit ang kanyang pangalan sa media o iniisip ng iba na malamang alam niya. Dahil sa ganong sitwasyon, sasabing sangkot na rin siya. Hindi ganon mga kababayan ang isang krimen. So hindi pwede mga kababayan na ikulong ang isang tao dahil lamang sa kanyang estado at hindi sapat ang hinalang malamang alam niya. Di ba? Kung walang patunay na kung ano mismo ang kanyang ginawa. Kasi po, sabi ng mga legal experts, sa kasong kriminal daw, mahigpit na pinagbabawal yung tinatawag na guilt by association. Ayon yan po sa mga jurisprudence o mga nakaraang desisyon ng Supreme Court upang mapatunayan ang sabwatan o ang conspiracy. Kailangan may overt act o isang konkretong kilos at pirma na nag-uugnay sa tao sa krimen mga kababayan. Ang pagiging pinuno o ugnayan sa isang proyekto sa distrito ay hindi kailangan legal, kailanman naging legal na batayan upang magpataw ng pananagutan sa isang individual. So dapat ebidensya, hindi po yung political storytelling. Mali naman siguro yon. So hindi sapat po ang mga kwento, kuro-kuro o mga political narrative na binuo para po sa social media. Kung may totoong kaso, kailangang ilabas ang mga ebidensya, dokumento, testigo at saka yung transaksyon upang hindi madaig ng purong assumption, mga kababayan, ang hustisya. Dapat na masagot ng mga nag-aakusa ang mga sumusunod na seryosong tanong. Una, ano ba yung eksaktong ginawa po ni Martin Romualdez? Sino po yung kanyang inutusan? So, ganong mga tanong mga kababayan. Ano ang dokumentong may kanyang direktiba? Dapat i-present yung ebidensya. Ano ang transaksyon na nag-uugnay sa kanya? Di ba? Ano ang ebidensyang nagpapatunay na nagkinabang siya? Dapat ilabas po ang ganitong mga sagot sa mga importanteng questions.
So, ano ang nagpapatunay ng conspiracy? Kung nakipagsabuatan, anong patunay ng conspiracy? Pakikipagsabuatan po. So kung walang malinaw na sagot mga kababayan, sa mga partikular na puntong ito, ang kaso ay malinaw na nakabatay lamang sa walang basihang pagpapalagay, haka-haka. Huwag naman ganong haka-haka ang kaso. Kasi po, base sa rules of on evidence po ng Pilipinas, ang bawat akusasyon ay nangangailangan ng tinatawag na admissible evidence. Mga konkretong bank transactions, mga ganyan, opisyal na memo, at mga pirmadong kasunduan. Kaya kung hindi masasagot ng mga kritiko ang anim na kritikal na tanong na ito, ang kanilang naratibo po, mga kababayan, ay nananatiling pampulitikang kwento lamang at walang legal mga kababayan na bigat. Yan ang punto natin. Kahit sino po ay maaring ireklamo sa ating sistema. Ngunit ang tunay na tanong ay kung may sapat bang ebidensya, competent na ebidensya upang patunayan ang reklamo. Dahil po, ang complaint ay simula pa lamang ng proseso at hindi siya patunay ng guilt o pagkakasala. So, nire-respeto natin ang ombudsman. Di ba? Nire-respeto ng kampo ni Martin Romualdez ang ombudsman. Ngunit, ang proseso mismo ang magpapasya kung sapat ba at admissible itong mga ebidensya. Kaya nga, may counter affidavit, preliminary investigation, at pagkakataong sagutin yung bawat aligasyon. Kasi sabi ng mga legal experts, sa ilalim po ng ating legal system, itong preliminary investigation po, nagsisilbi siyang filter mechanism. Para po masuri kung ang isang sumbong ay may tinatawag na probable cause o sapat na basihan na siyang nagpoprotekta naman po sa sino mang mamamayan mula po sa motibong pampolitikang harassment sa pamamagitan ng pagkilala sa magkabilang panig ng patas at saka kalmado. So malinaw po mga kababayan, ang posisyon ay hindi po ebidensya. Ang pananagutan po ay kailangang patunayan at hindi po ipalagay. Dahil po sa ilalim ng ating batas, ang reklamo ay aligasyon pa lamang na nangangailangan po ng konkretong dokumento at hindi po ng political storytelling o yung tinatawag na conviction by headline sa palit-ulit na pagbabalita na si Martin sangkot sa flood control scandal. Huwag gano'n naman mga kababayan. That is very unfair. Conviction by publicity. Di ba? Kasi di ba may trial by publicity. Yung nangyari, nagkaroon na ng conviction by publicity rin. Huwag naman ganun po. Di ba?